Nagpahatid sa Cubao Bus Terminal si Brian tulad ng kanyang kotse, pero si Gary ang nagmaneho. Ito ang bodyguard niya. Pinagbawalan siya ng mami niya na gumamit ng kotse matapos siyang payagang umalis ng bahay. Parang pinalayas na rin siya nito. Pagdating naman sa terminal ay nalula siya sa dami ng tao. 10 na lang, alis na! Sigaw ng konduktor ng bus. Napailing si Brian. Nakasakay nga siya ng bus, standing position naman. Umusad na rin ang bus. Kailangan ba talagang punuin ng ganito ang bus? Angal niya. Inilapit niya sa kanyang dibdib ang backpack na iilang damit lang ang laman. Papunta lang naman siya sa North Caloocan, sa cafe ng kanyang pinsan. Hindi pa siya handang mamahala sa kumpanya, kaya hinayaan siya ng kanyang ina na mag-explore. Ganito talaga, buddy. First time mo atang sumakay ng bus. Sabi naman ng lalaking nasa unahan niya. Napatakip siya ng ilong dahil sa tapang ng amoy nito. Tila nabubulok na bayabas. What the heck? Suffocation ata ang ikamamatay ko. Bulong niya. First time niyang sumakay sa pampasaherong bus, tapos ganoon pa. Para po sa tabi. Sigaw ng isang pasahero. Nang biglang pumreno ang driver ay nawalan ng balanse si Brian. Sumubsob siya sa babaeng nakaupo sa gilid niya. Nakapikit ito at bahagyang nakatingala. Napahawak siya sa balikat nito at biglang naglapat ang kanilang mga labi. Bastos ka! Bakit mo ko hinalikan? Singhal ng babae na biglang nagising. Ang bilis ng kamay nitong tumama sa kanyang pisngi. Itinulak siya nito sa dibdib at pinagsusuntok. Sorry miss, hindi ko sinasadya. Natatarantang sabi niya. Nagtitinginan na sa kanila ang ibang pasahero. Anong hindi mo sinasadya? Dito ka pa talaga nasubsob sa akin at talagang hinalikan mo ako? Manyak! Pumalatak na ito. Natigilan siya nang matitigan ang maamong mukha ng babae. Simple lang ito pero cute. Hindi ko talaga sinasadya, miss. Bigla kasing huminto ang bus at wala akong makapitan. Paliwanag niya. Bahagyang kumalma ang babae at ilang sandaling napatitig sa kanyang muka. Maya-maya ay pumara na ito at tumayo. Excuse me, madyakis. Padaskol nitong sabi. Umisod naman siya paatras upang padaanin ito. SM Fairview, may bababa ba riyan? Sigaw ng konduktor. Hindi maalis ang tingin ni Brian sa babae kaya sinundan niya ito. Bumaba na rin siya roon. Patago niya itong sinundan hanggang sa pumasok ito sa maliit na panaderya na merong sari-sari store. O anak, ang aga mo atang umuwi. Tinig ni Bryant na bungad ng matabang ginang na tindera sa babae. Huminto siya sa gilid ng pintuan. Inapala ng babae ang ginang. May napansin din siyang maskuladong Ginoo na may suot na puting apron at hairnet. Nagpasok ito ng tinapay sa estante. Nag-resign ka ba sa trabaho, anak? Sabi ng Ginoo sa babaeng cute. Opo, tay. Sobrang hirap kasi at ang sama ng ugali ng boss ko. Sabi niya ayaw niya sa fresh graduate dahil alinganga. Ano bang inaasahan niya? Kaya nga ako nag-apply para makakuha ng experience. Gusto niya yung may experience na kaagad. Palatak naman ng babae. Napangiti si Brian at aliw na aliw sa ugali nito. Nako, kanya naman ang ibang mayayaman. Masyadong mapagmataas. Wika ng Ginoo. Sinabi niyo pa, tay. Tutulong na lang muna ako rito sa panaderya natin habang naghahanap ng bagong trabaho. Tumingala ang binata sa dingding ng panaderya katabi ng pintuan. May nakapaskil na job hiring doon para sa panadero at assistant. Napangiti siya nang makaisip ng ideya. Hinintay niya pumasok sa kusina ang babae bago lumapit sa counter ng panaderya. Hinarap naman siya ng ginang. Ano ang sayo, Pogi? Tanong ng ginang, nakangiti ito. Napansin ko po ang job hiring poster niyo. Kailangan niyo pa po ba ng panadero o assistant? Tanong niya. Ay oo, kahapon lang naipaskil ng anak ko ang job hiring kasi kaaalis lang ng panadero namin. Ang asawa ko nagluluto ng tinapay kaya mabagal. Nirarayuman na kasi siya. Ngumiti si Brian. Tamang-tama po, naghahanap po ako ng trabaho. Baka po pwede ako. Marunong ka bang gumawa ng tinapay? Malapad siyang ngumiti. Opo, nag-aral po ako ng baking and pastry sa... Hindi niya natuloy ang susunod na sasabihin dahil sa France siya nag-aral ng baking. Sa Quezon City po ako nag-aral.
Pagsisinungaling niya. Aba mabuti, bigyan mo ako ng resume mo. Wala pa po akong resume, pero natitiyak ko naman sa inyo na maaasahan ako sa trabaho. May police clearance naman po ako at NBI. Wala nga lang certificate ng college kasi hindi ko po nakuha. Ganito na lang. Bumalik ka bukas at dali ng resume mo. At kung anong clearance meron ka, bigyan mo rin ako ng contact number mo. Sige po, salamat po. Dumukot siya ng 100 sa kanyang wallet at nagturo ng tinapay na nasa loob ng estante. Pabili na rin po ako nitong Spanish bread at chocolate cookies. Anya, binigay naman ng ginang ang gusto niya. Naghintay pa siyang bumalik ang babae kanina pero hindi na ito nagpakita. Umalis na lamang siya at naghanap ng apartment sa malapit doon. Samantala, tila sirang plakang umuulit-ulit sa kokote ni Micah ang senaryo sa bus kung saan ay hinalikan siya ng estrangherong lalaki. Kumisdot siya nang sumulpot sa harapan niya ang kanyang ina. Lumabas na yan palaman ng pandikoko, kakapisil mo, Micah. Sita ni Loretta, ang ina ng dalaga. Napatingin naman siya sa hawak niyang pandikoko na hilaw. Sorry po. Anya at natawa rin sa sarili. Huwag mo kasing dibdibin ng mata pobre mong boss, anak. Hindi mo deserve na magkaroon ng boss na ganoon. Inayos niya ang nabilog na pandikoko sa stainless tray. Sa tuwing wala siyang trabaho ay tumutulong siya sa munting panaderya nila. Nasa ibaba lang ito ng inuupahan nilang 2 palapag na bahay. Hindi ko naman po iniisip ang boss ko, Nay. Anong iniisip mo? Wala po, may nangyari lang kanina sa bus. Ano, nadukutan ka ng pera? Hindi po, Nay. May bastos kasing lalaki kanina. Nako, yan ang hirap kapag sumasakay ka sa ordinary bus na siksikan. Hindi maiiwasang mabusuhan ka. Hayaan mo, dadalasan ko pa ang pagdarasal sa Quiapo para naman umasenso tayo. Makabili man lang tayo ng kotse kahit segunda mano, pero mas mainam din kung brand new. Natawa si Micah. Huwag niyo pong pilitin ang sarili niyo, Nay. Napagtapos niyo na ako ng kolehiyo, kaya ako naman ang kakayod para sa pangarap niyong sariling bahay at sasakyan. Maghahanap ako ng bagong trabaho para hindi sayang ang secretarial management na tinapos ko. Huwag kang magmadali, anak. Kahit papano ay naitatawid naman namin ng tatay mo itong negosyo. Nakaka5 taon na din tayo rito sa pwesto at nababayaran naman ng upa. Kasama na ang bahay. Kung hindi lang sana nabili ng matapobreng negosyante ang lupang inuupahan natin sa gobyerno noon, baka nakabili na rin tayo ng sariling lupa. Mas malakas ang panaderya natin noon at mababa ang upa. Nilapitan niya ang ginang at inakbayan. Huwag niyo na pong isipin ang masalimuot na nakaraan. Ang mahalaga ay buo pa rin tayo sa kabila ng dagok sa buhay natin. Alo niya sa ginang. Bumuntong hininga si Loretta at napangiti. Salamat talaga sa pagpapalakas mo ng loob sa amin ng tatay mo, anak. Ikaw ang inspirasyon namin. Salamat din po sa pagsusumikap niyo para maitaguyod ang pag-aaral ko. Nakabalik na rin ang tatay niya na bumili ng asukal na puti at itinuloy ang pagmasa ng harina. Kinabukasan ng umaga ay 8:00 na nagising si Micah dahil naghanap siya ng job hiring online. Lahat ng malalapit na kumpanyang naghahanap ng sekretarya ay pinasahan niya ng resume. Good morning, anak. Maligo ka na at mag-almusal. May aplikante tayo ngayon para sa panadero. Sabi ng kanyang ina nang salubungin siya sa kusina. May nag-apply na po kaagad, Nay? Nagagalak niyang untag. Oo, kahapon may lumapit na tisoy na binata. Gustong mag-apply. Mabuti naman po. Ako pong kakausap sa kanya. O siya, kumain ka na muna. May niluto akong pansit bihon. Paresan mo ng pandesal. Opo, Nay. Salamat. Umupo naman siya sa harap ng lamesa at nag-almusal. Pagkatapos kumain, ay mabilisan siyang naligo dahil dumating na umano ang aplikante. Nagsuot pa siya ng pulang dress na hanggang binti ang laylayan at nagpahid lang siya ng lipstick sa mga labi. Pagdating niya sa bakery ay natigilan siya nang makita ang pamilyar na lalaking nakaupo sa harap ng bilog na lamesa. Ito lang naman ang lalaki sa bus na humalik sa kanya. Ang manyakis. Nariyan ka na pala, anak. Kausapin mo na ang aplikante natin. Sabi ng kanyang ama na abala sa pagbibilog ng harinang namasa na. Nabaling naman sa kanya ang tingin ng lalaki.
Bigla itong tumayo at ngumiti. Magandang umaga po, ma'am. Magalang nitong bati. Agarang nagsalubong ang maninipis niyang kilay. Kahit naiinis ay nilapitan pa rin niya ang lalaki at umupo sa kaharap nitong Silya. Bigyan mo ko ng dahilan kung bakit kailangan kitang tanggapin. May katarayang sabi niya. Maayos na umupo ang lalaki. Kailangan ko po ng trabaho. Marami po akong alam na luto ng tinapay at kahit pastries at cakes rin. Nakapag-aral ako ng baking at pastries sa Quezon City. Sabi nito. Nakapagtrabaho ka na ba sa panaderya? Tumabang ang ngiti ng lalaki. I bake in our house. I mean, nagluluto ako ng tinapay para lang sa pamilya ko. Pero nasisiguro ko naman na mabilis lang ako mag-adjust sa measurement ng ingredients para sa negosyo. Mabilis lang din ako matuto. Pinakatitigan niya sa muka ang lalaki. Hindi niya maikakailang artistahin ito. Matangkad, maputi ang kutis, makinis, matikas ang tindig. Iniisip nga niya na anak mayaman to. Pero kahit kamukha pa ito ni Piolo Pascual, hindi excuse ang kasalanan nito sa kanya. Ilang taon ka na? Tanong niya. 28. Mabilis nitong sagot. Matanda lang pala ito ng 3 taon sa kanya. Kinuha niya ang resume nitong gusot at binasa ang nakasulat. Bryant Miranda. Bigkas niya sa buong pangalan ng binata. Bakit dito ka napadbad kung taga Quezon City ka pala? Mas maraming malalaking bake shop dun ah. O sisa niya pagkuwan. May pinsan kasi ako rito at nakitira lang ako sa apartment niya. Nagtatrabaho siya sa malaking mall malapit dito. Sige, mag-training ka muna kasama ang tatay ko. May temper at alta presyon ng tatay ko, kaya huwag kang pasaway. Aralin mo ang tricks niya sa paggawa ng tinapay. Hindi kasi lahat ng inaaral sa school ay effective sa ganitong panaderya. Pangmasa lang ang presyo ng tinapay namin, kaya tayo ang mag-a-adjust sa sangkap. Kahit maliit lang ang tubo, basta mabilis maubos, uusad ang negosyo. Isa pa, maiksi lang ang buhay ng mga produkto natin, kaya hindi pwedeng ma-stock ng matagal. Multitasking din ang trabaho dito, maliban sa pagtitinda. At saka minimum wage ang sweldo. Naiintindihan ko, ma'am. Natigilan ang dalaga nang mapansing nakatitig lang sa mukha niya si Bryant. Hindi niya alam kung nagkukunwari lang ito na hindi siya namumukhaan. Tawagin mo akong Maika. Anya. Ikinagagala kitang makilala, Maika. Ang cute ng name mo. Kasing cute mo. Anito, humirit pa ng pambobola. Pinandilatan niya ng mga mata ang binata, pero kaagad din niyang binawi nang biglang lumapit ang tatay niya. Ano, Brian? Kaya mo na bang magsimula ngayon? Marami tayong gagawing tinapay. Ani Roman. Handang-handa na po ako. Tumayo si Bryant at confident na sumunod sa Ginoo. Sinundan ni Micah ng tingin si Bryant. Hindi niya maiwasang magduda kung bakit sa dami ng bakery ay sa kanila ito nag-apply. Tumayo siya at pinuntahan ng kanyang ina na naglilinis ng estante ng tinapay. Okay ba sa'yo si Bryant, anak? Palagay mo magtatagal siya sa trabaho? Tanong ng ginang paglapit niya. Hindi ko po masabi sa ngayon. First time lang ni Bryant magtrabaho sa panaderya kaya obserbahan muna natin. Mukhang mabait naman siya at masipag. Sabi niya nakikitira lang siya sa apartment ng pinsan niya na malapit dito. Sabi naman ng tatay mo baka pwedeng magstay na dito si Bryant para may bantay na rin sa tindahan. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at hindi nagustuhan ng sinabi ng ina. Bakit kailangang stay-in pa si Bryant, Nay? Malapit lang kamong tinitirhan niyang apartment dito, di ba? Reklamo niya. Gusto ng tatay mo ay may tatao rito sa tindahan kasi nga minsan na tayo nanakawan. Alam mo naman ng tatay mo kung matulog, parang mantika. Kahit dumindol, hindi nagigising. Mas mainam na yung may natutulog dito sa tindahan natin. May maliit namang silid dito sa ibaba. Nay, hindi pa natin lubos na kilala si Brian. Huwag ka agad kayo magtitiwala. Di obserbahan natin siya ng mga 1 week. Kapag okay ang performance niya, pwede na siyang magstay-in dito. Napasimangot si Micah, pero wala rin namang magawa kapag parents na niya ang nagpasya. Bahala kayo. Basta huwag kayong basta magtiwala kay Brian. Sobrang mabait niyo kaya na iisahan kayo ng empleyado eh. Maktol niya. Oo na. Ilabas mo na yung 1 kilong karne ng manok sa ref.
Ikaw na ang magluto ng ulam natin. Tinola na lang para mabilis. May papaya pa naman tayo. Opo, Nay. Iniwan niya ang ina at dumaan sa paggawaan ng tinapay na nasa likod lang ng tindahan, karugtong ng salas at kusina. Napahinto pa siya para lang pagmasdan ng ginagawa ni Brian sa timpladong harina. Mano-mano nitong minamasa ang harina, kaya naglalabasan ang muscles nito at mga ugat sa braso. Kumisdot siya nang mapansin siya ng binata. Pasado na ba ang performance ko, madam? Tanong nito. Hindi siya sumagot at tumuloy na sa kusina. Libre tanghalian si Brian kaya dinamihan ni Micah ang sinaing. At habang kumakain sa kusina ang mga magulang niya, ay siya naman ang nagbabantay sa tindahan. Naroon din si Brian at kumakain. Ang sarap mo palang magluto, Micah. Sabi ng binata. Nakaupo ito sa silyang plastik at nakadikwatro. Pinukol niya ito ng mahayap na tingin habang siya'y naglilista ng nabiling tinapay. Teka nga, hindi mo ba ako namumukaan? Bigla'y tanong niya sa lalaki. Namumukaan? Nagulat nga ako nang makita kita. Talaga bang nagulat ka? Hindi halata ha. Akala mo ba palalagpasin ko ang ginawa mo sa akin sa bus? Bakit ba big deal sa'yo ang nangyari sa bus? Aksidente nga lang yun. Natatawang tanong nito. Aba, syempre, ninakaw mo lang naman ang first kiss ko. Umidlip lang ako, nakahalikan na sa akin. Hindi ko nga yun sinasadya. Nawalan ako ng balanse kasi biglang huminto ang bus. Wala rin akong ibang mahahawakan dahil siksikan. Huwag ka nang magpaliwanag. Di wag. Parang halik lang. Akala mo naman mabubuntis na. Lalo siyang nairita dahil sa nakakalokong ngiti ni Brian. Abusado, manyakis. Tapos may lakas ng loob ka pang magtrabaho rito sa amin? Pangiti-ngiti pa ang binata. Huwag ka nang magalit. Pasalamat ka nga kung first kiss mo, hindi yung lalaking amoy na bubulok na bayabas sa tabi ko. Ano naman ang ipapasalamat ko sa'yo? Baliw ka ba? At least, gwapong humalik sa'yo. Humarap siya sa binata at namewang. Hoy, wala akong pakialam kung gwapo ka o kamukha mo pa ang pinakasikat na celebrity. Walang matinong babae ang papayag mahalikan ng estrangherong lalaki. Pumalatak na siya. Sorry na. Kahit magwala ka pa, walang magbabago. Ako na talaga ang first kiss mo. Hindi mo ba napapansin? Tadhanang nagtatagpo sa atin. Tumigil ka nga. Dinuro niya ang binata. Saktong pumasok ang tatay niya. Anong problema, anak? Tanong ni Roman. Mabilis naman niyang ibinaba ang kamay at tipid ng ngumiti sa ama. Wala po, tay. Pinagsasabihan ko lang si Brian at sinabi ang bawal gawin dito sa panaderya natin. Baka kasi matulad siya sa mga naunang panadero natin. Anya. Huwag kang mag-alala, anak. Mas matino naman tong si Brian kumpara sa naunang panadero natin. Mabilis siyang matuto sa lahat ng tinuturo ko at masunurin pa. Nako, baka sa umpisa lang yan, tay. Hayaan mo na, nag-uumpisa pa lang naman si Brian at masasanay rin siya sa trabaho. Ito ang unang trabaho niya bilang panadero kaya dapat lang na pagbutihan niya. Hindi na siya kumontra at itinuloy na lang ang ginagawa. 2 linggo pa ang lumipas at himalang nagtagal si Brian bilang panadero sa maliit na bakery. Hindi trabaho ang dahilan kaya siya nagtagal, kundi si Micah. Kahit parang aso't pusa sila ng dalaga, lalo naman siyang nag-e-enjoy na kasama ito. Nasaan po si Micah? Tanong niya kay Roman. Kagigising lang niya dahil madaling araw siyang nagising at gumawa ng pandesal. 8:00 na ng umaga. Doon na siya nakatira sa bakery. Hindi na niya tinanggihan ang alok ng mag-asawa. Mas maganda yon. Mas malapit siya kay Micah araw at gabi. Umalis siya at nag-apply ng trabaho. Tura ng Ginoo. Nagmamasa ito ng harina para sa loaf bread. Bakit kailangan pa mag-apply ni Micah? Pwede namang tulungan na lang niya kayo sa negosyo. Gusto ni Micah na makakuha ng experience at makapagtrabaho sa malaking kumpanya. Hinahayaan na namin siya para naman makapag-explore siya. Kaso, minamala siya sa mga naunang kumpanya pinasukan. Napupunta siya sa mga abusadong amo. Ano po bang tinapos ni Micah? Umusisa na siya. Nagtapos siya ng business administration pero nag-aral ulit ng 2 years secretarial management. May honor siya nung nagtapos.
Kaya gusto ko ring makapagtrabaho siya sa malalaking kumpanya para lalong mahasa sa business. Naalala ni Bryant na hiring ang branch office nila sa Fairview para sa sekretarya at manager. May warehouse rin sila roon at mas malaki, kaya doon nakafocus ang CEO nila. Marami naman pong kumpanya rito. Bakit dadayo pa sa ibang lugar si Micah? Tanong niya. Nakapag-apply na siya sa lahat ng kumpanya rito. 3 napasukan na niya at hindi niya nagustuhan ng management. Alam mo naman ang anak ko, ayaw rin ng papa-api kaya minsan nakakasagot siya sa amo. Napangiti ang binata. May kasungitan nga po si Micah, pero nasa lugar naman siya para gawin yun. Tumawa lang ang Ginoo. Pumasok naman siya sa tindahan at tinulungan ng ina ni Micah sa pagtitinda. Dumagsa kasi ang namimili. Habang nag-aabot siya ng tinapay sa bata, ay napansin niya sa hindi kalayuan ang kararating lang na 3 itim na kotse. Nataranta siya nang makilala ang sasakyan. Dagli siyang lumabas at nilapitan ang kotseng nasa unahan. Bumukas naman ang bintana sa driver's side. Sir, sinamahan lang po namin si Sir James kasi hindi kayo matawagan. Sabi ni Gary. Baliw ka ba? Sinabi ko nang wag niyo akong abalahin. At paano niyo nalaman na narito ako? Sinundan ko po kayo kasi utos ng mami niyo. Napahilot siya sa sentido. Don't tell mom where I am, okay? Yes, sir. Sinabi ko lang na pumunta kayo kay Sir James. Maya-maya ay bumaba na ng kotse si James, ang pinsan niya sa father's side. Ito naman ang nilapitan niya. Nakasuot pa ito at may suot na sunglasses. Anong ginagawa mo rito, Brian? Tanong ni James. Nagtanggal ito ng salamin sa mata para lang suyurin siya ng tingin. May suot pa siyang pulang apron, denim shorts at puting t-shirt lang ang damit niya. Astang pobre. Nagtatrabaho ako rito. Nag-chat na ako sa'yo Wala akong natanggap na mensahe mula sa'yo, Brian. Saan ka naman nagtatrabaho? Hintay ako nang hintay sa'yo. Akala ko naman hindi ka na matutuloy. Hindi pa naman ako nag-hire ng bagong pastry chef sa cafe ko kasi inaasahan kita. Itinuro niya ang bakery ni Micah. Doon ako nagtatrabaho. Sabi niya. Nanlaki ang mga mata ni James. Seriously? Pipitsuging bakery yan, Brian. Tagapagmana ka ng pinakamalaki at sikat na bread and pastries manufacturing dito sa bansa. Tapos nagtatrabaho ka sa ganyang panaderya? Nairita siya sa pinagsasabi ni James. Kung wala kang sasabihing matino tungkol sa maliit na panaderya o negosyo, wag mo na akong kausapin. Tatalikuran na sana niya ang pinsan. Wait! Pigil ni James. Let me guess. You saw something in that bakery that convinced you to work there. May magandang babae kang nakita. Tama ako, no? Bumuntong hininga siya. Kilalang kilala talaga siya ni James. Hindi ako aamin dahil kakantsawan mo lang ako. Bakit? Dahil ba bumaba ang standard mo sa babae? Lalo lamang siyang nairita. Umalis ka na habang hindi pa nagdidilim ang paningin ko, James. Nagtaas na ng kamay ang pinsan niya. Fine, aalis na ako. Hihintayin pa rin kita sa cafe ko. Binalikan naman niya si Gary. Sa susunod, abisuan mo ako kung pupunta kayo rito. Huwag kayong basta nagpapakita sa akin. Naintindihan mo? Sermon niya sa bodyguard. Yes, boss. Pero trabaho ko rin pong bantayan kayo. Magagalit po ang mami at lolo nyo kapag hindi ka namin sinundan. Sundan niyo ako, pero huwag kayong magpapahalata. I'm pretending to be poor here. Umalis na kayo. Yes, boss. Pasensya na. Nang umalis ang bodyguards ay bumalik naman siya sa bakery. Kapapasok lang niya nang dumating si Micah lula ng tricycle. Nakasimangot ito. Sinalubong niya ito. Good morning, ma'am. Kamusta ang lakad mo? Bati niyang nakangiti. Hindi siya nito sinagot. Itinulak pa siya sa dibdib kaya siya napaatras. Bakit anak? Tanong naman ng ginang. Kainis ang nag-interview sa akin. Late lang ako ng 1 minuto, hindi na ako tinanggap. Maktol ng dalaga. Ano? Grabe naman sila. Nag-apply na lang ako sa ibang company na may urgent hiring. Huwag kang susuko anak, marami pang kumpanya ang tatanggap sa'yo. Nagdabog na papasok ng kusina si Micah. Sinundan ni Bryant ang dalaga at pinagtimpla niya ito ng hot chocolate. Kumuha rin siya ng paborito nitong egg pie. Magmerienda ka muna.
Sabi niya at inilapag sa lamesa ang pagkain. Nandulumong umupo naman sa harap ng lamesa si Micah at kaagad na humigop ng tsokolate. Bakit ganun ang karamihan sa malalaking kumpanya? Ang tataas ng standard sa paghahanap ng empleyado. Hindi naman kalakihan ng sahod. Mabuti pa sa abroad, kahit high school graduate ka basta marunong magtrabaho, tatanggapit ka at pasasahuran. Mas malaki pa. Dito kahit college graduate ka, binabarat ng employer. Mag-abroad na lang kaya ako. Palatak nito. Umupo rin si Brian sa katapat nitong silya. Ganyan talaga kapag nagsisimula pa lang magtrabaho. Pahirapan. May matatagpuan ka ring matinong employer. Magpasa ka ng application online. Marami na ako napasahan ng CV ko online. May 2 pang hindi tumawag sa akin. Itong isang company, may branch office dito sa Fairview. Anong company? Usisa niya. Yung La Parcia Corporation. Paggawaan sila ng sikat na tinapay at pastries. Maganda sana related dito sa bakery. Nawindang si Brian dahil company nila ang nabanggit ni Micah. Naisip agad niyang tulungan itong matanggap. Hintayin mo lang ang tawag nila. Ang alam ko, mabilis lang ang proseso nila sa aplikante. Anya. Sabi naman ng iba, walang nagtatagal na empleyado sa La Parcia dahil sa higpit ng management. Try mo lang. Ipagdadasal ko na matatanggap ka. Tumikwas ang isang kilay ni Micah. Marunong ka bang magdasal? Tudyo nitong may nakakalokong ngisi. Matabang siyang umiti. Marunong naman ako magdasal, nakalimutan ko lang. Nako, ang galing mo talagang mambola. Magbihis ka na dahil mamamalengke tayo. Tumayo naman si Brian at pumasok sa dating bodega kung nasaan ang kanyang gamit. Doon na rin siya natutulog. Ginawa na yung silid ng panadero. Napakalayo ng itsura ng silid niya ngayon sa magara niyang kwarto sa kanyang mansyon. Hindi pa pumapayag si Micah na magstay-in siya roon, pero hindi naman siya sinita nang doon na siya nagsimulang matulog. Habang naghihintay ay nagchat siya sa kanyang tiyo na CEO ng La Parcia. Sinabi niya na tanggapin nito ang job application ni Micah. Brian, halika na! Tawag ni Micah. Papunta na. Tumakbo naman siya palabas ng bodega. Ngunit natigilan siya nang makita si Micah suot ang pulang dress. Lalo itong gumanda sa paningin niya. Ginulantang siya ng kanyang puso na biglang sumikdo. Anong tinitingin-tingin mo? Mataray na tanong ng dalaga. Umiti siya pero hindi maitago ang paghanga sa dalaga. Kahit naman sinong lalaki mapapatingin sa ganda mo. Anya. Bolero ka talaga. Sinasabi ko na nga ba't manyakis ka talaga? Hoy, hindi naman. Humahanga lang. Ewan ko sa'yo. Halika na. Tanghali na, wala na tayong mabibiling sariwang isda sa palengke. Sumunod na lamang siya rito. Sa kabila naman ng pagsusungit ni Micah kay Brian, ay hindi may kakailan ng dalaga na unti-unting gumagaan ang loob niya sa binata. Kahit mapang-asar si Brian at pilosopo, may katangian ito na gusto niya sa isang lalaki. Pumara siya ng tricycle at dahil may angkas sa likuran ng driver, siksikan silang dalawa ni Brian sa loob. Sa laki ng katawan nito ay halos sakupin nito ang upuan. Ang liit naman itong sidecar. Reklamo niya. Naiipit ka ba, madam? Oo, para na akong pinitpit na luya dito. Ang laki mo kasi. Natawa ang binata. Bigla itong lumipat sa maliit na upuan sa gilid ng sidecar. Dito na lang ako para makaupo ka ng maayos, madam. Sabi nito. Napairap siya rito. Huwag mo nga akong matawag-tawag na madam. Nagmumukha akong matandang mayaman. Kakainis ka talaga. Ayaw mo ba nun? Ayaw mo rin na tinatawag kitang Micah. Honey na lang kaya para sweet. Hinampas niya ng shoulder bag sa hita ang binata. Magtigil ka nga. Ang galing mo talagang mang-asar no? Tatawa-tawa lang ito. Pagdating ng palengke ay bigla namang umulan. Wala silang dalang payong. Maputik na ang daan dahil may ginagawang kalsada sa harap ng public market. Pansin ni Micah na tila hirap kumilos si Brian sa crowd. Diring-diri pa ito sa putik. Isama pa ang amoy doon. Bilisan mo naman, Brian. Wala pa tayong nabibili. Ang hirap kumilos. Madulas ang daan. Anito. Para namang hindi ka lalaki? Ngayon ka lang ba nakapaglakad sa maputik na daan? Oo, I mean,
Hindi naman kasi ganito ang palengke namin. Asus, para ka namang anak mayaman. Lahat kaya ng palengke ganyan. Arte mo. Huminto sila sa bilihan ng mga isda. Once a week lang siya mamalengke kaya mahaba-haba ang kanyang listahan. Ang sangkap naman na ginagamit sa bakery ay dinideliver sa kanila. Tinapik niya ang kamay ni Bryant na namimili ng malalaking hipon. Wag yan. Sita niya sa lalaki. Bakit? Nagtataka pang tanong nito. Hindi mo ba nakikita ang presyo? 400 na ang kalahati. 1 linggong ulaman na namin ang 1 kilo niyan. Ako naman ang magbabayad. May pera ka? Meron. Nag-crave kasi ako bigla sa hipon. Sumweldo ka na ba? Hindi pa pero may natira pa naman sa pocket money ko. Bahala ka nga. Your money, your rules. Hindi na rin niya sinita si Brian kahit namili ito ng mamahaling gulay at prutas. Natatakam din naman siya sa hipon na minsan lang niya matikman. Nang mabili lahat ng kailangan nila ay tumambay pa sila sa paradahan ng tricycle. Wala kasing nakapila kaya kailangan nilang maghintay. Gusto mo ba ng ice cream, Micah? Maya-maya ay tanong ni Brian. Magkatabi lang sila nito sa bench at nakatambak ang pinamili nila sa gilid. Saan ka naman kukuha ng ice cream? Anya. Ayun oh. Itinuro nito ang mamang sorbetera na nakahinto sa harap ng ukay-ukay store. Namiss niya ang ganoong ice cream. Sige nga, ilibre mo ako. Sabi niya. Tumayo naman si Bryant at kaagad nilapitan ng sorbetero. Habang naghihintay ay hindi maalis ang tingin niya kay Brian. Napangiti siya habang ginugunita ang panahong una niyang nakita ang binata. At habang tumatagal ay lalo itong gumagwapo sa paningin niya. Tuluyan na ngang naglaw ang inis niya rito at tila nahahalinhan na ito ng paghanga at pag-ibig. Micah! Tawag ni Brian. Napapiksi pa siya sa pagkagulat. Nang tingnan niya ang binata ay kumakaway ito sa kanya. Pinapakita nito ang malaking apa ng ice cream. Gusto mo ba ng ganito kalaki? May 3 flavor ang ice cream. Gusto mo ba lahat ipaghalo na? Sabi nito, nakataas pa ang boses kaya napapatingin ng ibang tao. Uminit ang kanyang muka. Oo, ikaw nang bahala. Sagot niya. Maya-maya ay bumalik na si Brian hawak ang 2 nakaapang ice cream. Kasing tamis ng sorbetes ang ngiti nito. Bagay na nagpangiti rin sa kanyang puso. Ito ang sayo. Sabi nito sabay abot ng ice cream sa kanya. Salamat. Kaagad niyang tinikman ng sorbetes na may 3 flavor. Ube, tsokolate at keso. Ang sarap pala nito. Ani Bryant habang dinidilaan ng sorbetes. Nakatayo lang ito sa kanya tabi. Ngayon ka lang ba nakatikim ng ganitong ice cream? Medyo matagal na kasi nung natikman ko to. Bihira na kasi ako makakita na nagtitinda ng ganito. Bihira na nga rin ako makakita ng ganito. Umupo sa tabi niya si Bryant at biglang lumapat ang hintuturo nito sa gilid ng kanyang mga labi. Kapwa sila natigilan at nagkatitigan ng ilang sandali. Ang kalat mong kumain, sabi nito at naunang umiwas ng tingin. Hindi naman nakakibo ang dalaga dahil tila ba sasabog ang dibdib niya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. May tricycle na. Ani Bryant. Tumayo na ito at hinakot ang pinamili nila at ipinasok sa tricycle. Inubos muna niya ang ice cream bago lumulan sa tricycle. Nakakahon naman ang ibang pinamili nila kaya sa bubong nila pinalagay. Sa likuran ng driver umupo si Brian. Pagdating naman sa bahay ay tinulungan siya ni Brian sa pagluluto ng tanghalian. Ito ang nagluto ng binili nitong hipon. Marunong ka bang magluto? Tanong niya sa binata. Oo naman, pero iilang putahe lang. Hindi ko alam yung mga niluluto mo. Magaling din magluto si tatay. Sabi nila kapag marunong ka mag-bake, may passion ka rin sa cooking. Masarap ang timpla mo sa egg pie, lalo na sa pastry crust. Matagal ko nang inaaral yun, hindi talaga ako matuto. Turuan kita, baka kailangan mo lang ng magaling na mentor. Magaling ka bang mentor? Subukan natin. Kung hindi ka matuto, meaning hindi ako magaling. Napangiti si Micah. Sige, bukas turuan mo ako Wala naman akong lakad. Sure, agahan mo magising dahil umaga ako gagawa ng egg pie. Hindi naman maitago ng dalaga ang excitement. Bagay na napansin ni Brian. Ang tamis ng ngiti nito habang nakatitig sa kanya. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw ay nagising na si Micah. Kaagad siyang naligo.
Pagkatapos ay dumiretso siya sa bakery at naabutan niya si Bryant na hinahango ang pandesal mula sa oven. Good morning. Nakangiting bati ng binata. Sumilip siya sa tindahan. Nakabukas na ito pero walang tao. Mag-isa ka lang ba rito? Tanong niya. Oo, tulog pa ang nanay tatay mo. Alas 5 na ah. Abusado talaga mga yun minsan. Alam nila na kaya mong magtrabaho mag-isa. Hayaan mo na, pagod maghapon ng mga magulang mo kaya hayaan mo silang magpahinga. Eh ikaw, hindi ka ba napapagod? Late ka na natulog kagabi ah. Nakatulog naman ako ng maayos, iidlip na lang ako mamayang hapon. Tinulungan na niya si Brian sa paglipat ng pandesal sa styro box na merong papel. Maya-maya ay may naghahanap na ng pandesal. Dumagsa na ang mga tao, kaya magkatawang silang nagbenta. Gawa na tayo ng egg pie. Paanyaya ni Micah sa binata nang wala nang bumibili. Let's go! Sabik naman itong sabi. Mano-manong itinuro sa kanya ni Bryant ang pagtimpla ng pie crust. Gumawa rin siya ng sa kanya. Hindi kailangang ihalo ng mabuti ang dough kasi kailangan natin yung flaky texture. Para crispy yung kagatin. Haluin mo lang ang lahat ng sangkap. Turo ni Bryant. Sinusundan niya ang ginagawa nito. Itinama pa nito ang mga kamay niya sa pagmasa ng harina. Habang hawak nito ang kamay niya, ay ganoon naman ang paghuhurumentado ng kanyang puso. Sa baking, kailangan mo ng mahabang pasensya. At dapat kalmado ka, Micah. Samahan mo na ang passion ng lahat ng ginagawa mo para maging perpekto ang resulta. Lahat naman ng trabaho kapag minamahal mo, nagiging magaan. Sabi nito habang patuloy na iginigiya ang kamay niya sa pagmasa ng harina. Paano kung ang trabaho mismo ayaw sa'yo? Biro niya. Mahinang tumawa si Brian. Maghanap ka ng trabaho na kaya mong mahalin. Hindi yung napipilitan ka lang. Lahat ng pinipilit mahirap. Parang nagtatrabaho ka na lang dahil kailangan mong mabuhay. Pero sa loob mo naman, gusto mo nang isumpa ang trabaho mo. Kaya pala hindi ko magawa ang egg pie kasi pinipilit kong matutuhan kahit hindi ko kaya. Kulang ka lang sa passion at inspirasyon, Micah. Tingnan mo ngayon, nakagawa ka na ng dough. Binitiwan din ito ang kamay niya nang mabuo ang dough. Wow, ang gandang tingnan! Namangha rin siya sa resulta ng dough matapos iyong ma-rest ng ilang oras. Anong susunod? Imamasa mo ng konti tapos palaparin mo gamit ang rolling pin. Follow me. Ginaya naman niya ang ginagawa ni Brian. Pagkatapos palaparin ang dough ay inilagay nila ito sa bilog na pie baking dish. Nilagyan pa nila ito ng design sa gilid. Ipasok muna natin sa ref ang dough dahil gagawa tayo ng egg fillings. Ani Brian. Favorite kong part na to ng egg pie. Dito ako pumapalpak. Dito ka dapat mag-effort kasi nakasalalay sa lasa, texture, and perfection ng egg pie. Don't overbeat the egg mixture. Hinawakan nito ang kamay niya at tinuruan siya sa tamang pagbati ng egg mixture. Nawala ang focus niya sa ginagawa at biglang napatingala sa mukha ng binata. Natigilan din si Bryant at tumitig sa kanyang mga mata. Pareho silang nawala sa wisyo at natagpuan ng sarili na magkalapat ang kanilang mga labi. Tao po, pabiling pandesal! Sigaw ng alay mula sa labas ng bakery. Naitulak bigla ni Micah sa dibdib si Bryant. May bumibili. Anya sabay takbo ng dalaga sa tindahan. Naiilang na siyang balikan si Bryant pero mayat-maya naman niya itong sinisilip. Itinuloy ng binata ang trabaho niya. Nagising na rin ang kanyang mga magulang. Aba anak, ang aga mo atang nagising. Manghangwi ka ng kanyang ina nang makapasok sa tindahan. Nagpaturo po kasi ako kay Brian kung paano gumawa ng egg pie. Anya, nakailang paturo ka na sa tatay mo hindi ka pa rin ba natuto? Hindi ko po ma-perfect ang gawa ko. Baka mas effective magturo si Brian. Nako, iba na yan Micah ha. Inspired ka ata. Pangiti-ngiti lamang siya. Nang makahugot ng lakas ng loob ay binalikan niya si Brian. Naisa lang na nito sa oven ang dalawang egg pie na gawa nila. Saan ang sakin? Tanong niya sa binata. Yung nasa kanan. Sabi naman nito. Tawagin mo ako kapag luluto na ha. Magluluto lang ako ng almusal. Tumango lang si Brian pero matamis ang ngiti. Habang nagluluto ng sinangag ay nakatanggap ng mensahe si Micah mula sa La Parcia Corporation. Iniimbitahan siya para sa interview nitong darating na Lunes. Napalundag pa siya sa tuwa at naabutan siya ni Bryant na kilig na kilig.
Mukhang may good news kang natanggap ah. Sabi nito. Oo, nag-message sa akin ng La Parcia Corporation. Sa Monday ang interview ko. Mabuti naman. Paghandaan mong interview. Napatingin siya sa hawak ni Bryant na isang hiwa ng egg pie. Nasabik naman siyang tikman ito pero naunahan siya ng binata na kumuha ng kutsara. Sinubuan siya nito ng mainit-init pang egg pie. Sapat na para hindi makapaso. Ang sarap! Kinikilig niyang komento. Ito ang timpla mo. Hindi naman nalalayo ang timpla sa gawa ko. At least perfect ang lasa. Talaga? Pwede na ba ako mag-bake? Oo naman. Kailangan mo pang magsanay ng ibang recipe. Kapag alam mo na ang basic, madali na lang ang lahat. Lalo siyang kinilig sa sinabi ni Bryant. Pinaghain na niya ito ng almusal. Habang naghihintay ng schedule ng interview niya si Micah, ay napapadalas na ang baking tutorial nila ni Bryant. Yun na ang naging bonding nila. Ganoon din ang mabilis na pagkahulog ng loob nila sa isa't isa. Bagay na napansin ng mga magulang ng dalaga. Naghahalo ng sangkap para sa cupcake si Micah nang lapitan siya ni Roman. Anak, pansin ko mas naging close ka na kay Bryant. May nararamdaman ka na ba sa kanya? Usig ng Ginoo. Matabang siyang umiti at hindi magawang magsinungaling. Hindi naman po bawal magkagusto ako kay Brian, di ba tay? Anya. Hindi naman, pero tiyakin mo lang na hindi ka masasaktan. Ikaw na ang may sabi na hindi pa natin lubos na kilala si Brian. Marami naman pong pagkakataon na mas makilala natin siya. Araw-araw natin siyang kasama rito sa bahay, kaya mabilis natin siyang makikilatis. Kung sa bagay, basta kung sakaling ma-inlove ka na, wag mong ibigay ang 100%. Para naman hindi ka masaktan ng sobra. Give and take kayo, ganun. Nako, ang tatay kong romantiko, nagpayo. Tugyo niya sama. Hindi naman ako katulad ng nanay mo na akala ata sa'yo hindi pa marunong tumayo sa sariling mga paa. Hayaan niyo na po si nanay. Babae siya kaya mas naiintindihan niya ako. Oo nga naman. O siya, bilisan mo na riyan sa cupcakes dahil kukunin na nang nag-order bago ang tanghalian. Opo, tay. Nakabalik na rin si Bryant mula palengke na bumili ng brown sugar dahil kinulang sila. Simula noong dumating si Bryant sa bakery nila ay dumami ang nag-o-order ng cake sa kanila. Magaling din sa icing at frosting design ng binata. Halatang nag-aral ito at gusto ang ginagawa. Kapag natanggap ako sa trabaho, ipag-bake mo ako ng caramel cake, Bryant ha? Sabi niya sa binata. Oo ba? Ilang layer ba ang gusto mo? Isa lang, basta malapad para madaling hiwain. Kung hindi naman ako matanggap, pwede na yung maliit na chocolate cake, pampalubag loob. Natawa ang binata. Matatanggap ka sa La Parcia. Ipupusta kong 3 buwan kong sahod. Nako, hindi ako naniniwala. Siguro alam mong malabo kung matanggap sa La Parcia, no? Ako na ang nagsasabi, Micah. Matatanggap ka. Para sure, may dapat tayong pagkasunduan. Anong kasunduan? Once natanggap ka sa La Parcia, magiging boyfriend mo na ako. Nanlalaki ang mga matang tumitig siya sa binata. Nasurpresa siya sa sinabi nito. Ngunit kakaibang galak ang hatid nito sa kanya. Naghihintay siya ng pagkakataon na formal siyang ligawan ni Brian at nasa isip na niyang sagutin ito. Seryoso ka ba riyan? Hindi mo naman ako nililigawan, magiging boyfriend ka agad kita? Angal niya. Kailangan ko pa bang sabihing ligawan kita? Lahat ng pinapakita kong care, parte yun ng panliligaw. Kausap ko na rin ng tatay mo at nagpaalam ako kung pwede kitang ligawan. Okay naman sa kanya. Hindi ko lang alam sa nanay mo. Tipid siyang ngumiti at pilit pinakakalma ang naguhuramentado niyang puso. Ang problema, si nanay. Baka hindi pa siya payag na magka-boyfriend ako. Muling natawa ang binata. Kailan naman papayag ang nanay mo na mag-boyfriend ka kapag expired ng matres mo? Nahampas niya ng spatula sa kanang braso ang binata. Sige na, payag na ako. Pero kapag hindi ako natanggap sa trabaho, wala kang girlfriend. Sabi niya. Susuwal ako, Micah. Magiging girlfriend kita. Lalo siyang nasabik sa determinasyon ni Brian. Siyempre, gusto rin niya itong maging boyfriend kaya gagalingan niya sa job interview. Lunes ng umaga ay nagpahatid pa si Micah kay Brian sa 5 palapag na opisina ng La Parcia malapit sa malaking mall ng Fairview. Nagulat ang dalaga dahil wala siyang kasabay sa posisyon ng sekretarya. Ilang minuto lang ang interview. Maya-maya ay may result na ang review ng CEO sa profile niya. Congratulations, Miss Robles.
You're hired. You can choose your schedule to start after the orientation with the executive assistant. Sabi ng HR assistant. Manghang tumitig pa siya sa babae. Sigurado po ba kayo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Opo, hintayin niyo na lang ang executive assistant para ma-assist kayo. Makakasama mo kasi siya sa trabaho at mas malapit sa CEO. Salamat po, ma'am. Nang dumating ang lalaking executive assistant ay isinama siya nito sa opisina ng CEO. Naroon na ang CEO, may edad na. Nakapagtatakang ang bait nito sa kanya. Hindi naman sila umabot ng 1 oras sa orientation at kaagad siyang pinauwi. Lumunan lamang siya ng jeep pauwi. Pagdating sa kanilang bahay ay kaagad niyang sinugod sa panaderya si Bryant at napayakap dito. Natanggap ako sa trabaho. Tili niya. Sabi ko sa iyo magbibake na ba ako ng cake mo? Anito. Lumayo rin siya sa binata nang mapansin ang nanay niya na nakasilip mula sa tindahan. Halika sa kusina. Paanyaya niya kay Bryant. Sumunod naman ito at hindi rin maalis ang ngiti sa mga labi. Paano ang usapan natin, Micah? Tanong nito. Naningil na. Humarap siya sa binata at malapad ng ngumiti. Siyempre may isang salita ako. Boyfriend na kita. Anya. Lumapad din ang ngiti ni Bryant at hindi napigil ang sarili. Niyakap siya nito ng mahigpit. Pumiksi siya nang biglang pumasok ang nanay niya at naaktuhan silang magkayakap. Akala niya'y magagalit ito dahil pinandilatan siya ng mga mata. Naitulak niya sa dibdib si Bryant. Mamaya na kayo magyakapan. Trabaho muna. May order tayo ng maraming loaf bread, Bryant. Ani Loretta. Kumuha lang ito ng hilaw na papaya at kutsilyo. Bumalik din sa tindahan. Anong nangyari? Bakit hindi nagalit si nanay? Nagtatakang tanong ni Micah sa binata. Pangiti-ngiti lang ito. Bago kita niligawan, ang parents mo muna. Siyempre para walang aberya pagdating sa'yo. Anito. Marahan niyang kinurot sa braso ang binata. Ikaw talaga? Kaya gusto kita Sige na, gawin mo na ang loaf bread. Kahit mamayang hapon na gabi mo na gawin ang cake ko. Sige, sarapan mo ang luto ng ulam Kailan ba ako nagluto ng hindi masarap? Sumaglit pa ng halik sa pisngi niya ang binata bago lumisan. Kinabukasan ay half-day lang nagbukas ng panaderya ang pamilya ni Micah para lang mag-celebrate. Pagkakataon na nila yun ni Bryant upang masulit ang isa't isa. Umupa sila ng cottage sa isang resort sa barangay nila. Tinusukan pa ni Bryant ng kandila ang ginawa nitong caramel cake niya. Hipan mo na ang kandila, Micah. Udyok nito. Magpapasalamat muna ako. Anya. Umusal siya na maikling panalangin bago hinipan ng kandila. Pagkatapos ay sabay nilang hiniwa ni Bryant ang cake. Nauna na rin kumain ng mga magulang niya. Swimming pool lang ang meron sa resort at wala naman silang balak maligo. Umupa lang sila ng karaoke para may libangan. Lubusin mo na ang bakasyon, anak. Bukas ay magsisimula ka na sa trabaho. Sabi ni Roman. Teka, saan ka ba natanggap na kumpanya, anak? Usisa naman ni Loretta. Napangiwi ang dalaga nang maalala na hindi pa niya nasabi sa mga magulang kung saan siya magtatrabaho. Sa La Parcia po, sagot niya. Sabay pang natigilan ang mag-asawa at biglang naglaho ang saya sa mukha ng mga ito. Maging si Bryant ay naudlot ang pagsubo ng pagkain. Akala ko ba hindi ka natanggap sa La Parcia kasi sabi mo dead mo sila sa application mo. Ani Roman. Nagpasa po ulit ako sa new job hiring post nila. Hindi ko nga rin po inaasahan na tatawagan nila ako kaagad. Tapos na-hire ako. Sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang mag-apply sa La Parcia, Micah. Nanggagalaiting sabi naman ni Loretta. Ano po ba ang problema sa La Parcia? Tanong naman ni Bryant. Malaki ang kasalanan sa amin ng may-ari ng La Parcia na yan. Tura ni Loretta. Napatitig ang binata kay Micah. Hindi naman nakaimik ang dalaga dahil alam niya kung ano ang sinabit nila noon sa may-ari ng La Parcia. Hinayaan niya na ang kanyang ama ang magkwento kay Brian. 10 taon na ang nakalipas nung binili ng may-ari ng La Parcia ang lupaing pinauupahan sa amin ng gobyerno. Pinatayuan nila ng building at warehouse. Mahigit 100 pamilya kaming naninirahan doon. Doon na nga pinanganak si Micah. Nagkaroon na ng mga negosyo ang mga tao sa lugar. Doon din kami nagsimula ng panaderya. Sabi ng gobyerno noon, kapag umabot kami ng 10 taon, pwede na namin kuhanan ng titulo ang lupa. Kaso biglang nagbago ang lahat noong iba na ang nakaupo sa pwesto.
Naibenta na pala ang lupa sa may-ari ng La Parcia. Ang nakakagalit pa, hindi man lang nila kami binigyan ng sapat na panahon at inapura kaming umalis. Nagpatigas kami at lumaban. Kaso, pinademolish na nila ang ibang mga bahay. Binigyan lang nila kami ng tig 50,000 bawat pamilya. Umalis kami na may sama ng loob. Kaya heto, hanggang ngayon ay nangungupahan pa rin kami at nagchichika sa negosyong kakarampot ng tubo. Umapila rin si Loretta, naglabas ng sama ng loob. Isa pang nakakainis, yung anak ni Don Wilfredo na babae. Nag-iisang anak yata yun, si Miriam. Sobrang sama ng ugali ng babaeng yun. Mata pobre. Hindi ko makalimutan ang ginawa niya sa amin nung nagrally kami. Pinaliguan niya kami ng nagyayelong tubig. Hindi na magawang sumubo ni Bryant ng pagkain matapos marinig ang kwento ng mag-asawa. Hindi niya akalaing may ginawa palang hindi kanais-nais ang mommy at lolo niya sa pamilya ni Micah. Wala naman siyang alam sa pangyayari dahil 12 anyos pa lang ay nasa France na siya. Baka naman po ang dating nakaupo sa gobyerno may pakana ng lahat. Hindi naman bibili ng negosyante ang isang property na pag-aari ng gobyerno kung hindi ibinibenta. Depensa niya. Kahit na, kung hindi ganid ang mga negosyante na yon, maiintindihan nila kaming mahihirap. Yun ang mahirap sa ibang mayayaman eh. Ang dami na nga nilang pera, nanlalamang pa sila ng kapwa para lalong umangat. Inis na ni Loretta. Ramdam ng binata ang galit ng mga magulang ni Micah. Hindi rin niya maikakaila na may hindi magandang ugali rin ng kanyang ina. Nag-iisa itong anak ng lolo niya. Ang daddy niya ay dating CEO ng kumpanya na gusto ng mommy niya, na dapat ay ikakasal sa ibang babae. Pero dahil mapera, nasulot ito ng mommy niya. Tama na po, Nay, Tay. Matagal na po ang nangyari. Mag-move on na po tayo. Apila naman ni Micah. Nakapag-move on na kami, anak. Pero kinakabahan ako kasi magtatrabaho ka sa La Parcia. Ang sama ng ugali ng may-ari nun, lalo na ang anak niya na babae. Ani Loretta. Hindi naman po ako magpapaapi. Isa pa, sa dami na nang nangyari, baka limot na rin ng may-ari nun ang ginawa nila nun sa atin. Tayo nang magpakumbaba para makausad na tayo. Hindi magandang magtanim ng galit. Ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat. Tama si Micah, Loretta. Ang mahalaga ay maayos na ang buhay natin. Sabad naman ni Roman. Basta kapag pinahirapan ka ng staff ng La Parcia, umalis ka na kaagad. Hindi baling sa bahay ka na lang, kaysa inaapak-apakan ka ng ibang tao. Narito naman si Brian, mahusay siya sa negosyo. Malaki ang maitutulong niya sa atin. Opo, pero hayaan niyo muna akong mag-explore na ka-experience ng ibang trabaho, Nay. Oo na, sige na. Kumain ka na at mag-enjoy. Kumain na rin sila at hindi na pinag-usapan pa ang La Parcia. Samantala, hindi pa rin makaget over si Brian sa natuklasan. Biglang umurong ang saya niya dahil natatanaw na niya ang komplikadong sitwasyon. Hindi magtatagal ay matutuklasan din ng pamilya ni Micah na siya ang nag-iisang tagapagmana ng La Parcia. Kumain ka ng marami, Brian. Kakanta pa tayo mamaya. Ani Micah. Sinubuan siya nito ng spaghetti. Kumain ka rin. Kanina ka pa tumitingin ng kanta sa songbook. Anya. Oo na. Ngumiti siya at hindi pinahahalatang kabado. Ayaw niyang maudlot ang masayang bonding nila ng dalaga. Kung kailan seryoso na siya sa babae ay saka pa siya magkakaproblema. Sa unang araw ng trabaho ni Micah sa La Parcia ay tila umaayon sa kanya ang pagkakataon. May iilang empleyado na mailap sa kanya pero karamihan ay mababait. Pagsapit naman ng hapon ay sinundo siya ni Bryant lula ng motorsiklo na hulugan. May driver's license ka ba? Kakukuha lang ni tatay ng motorsiklo na yan, baka mahuli ka. Anya. May lisensya ako, professional pa. Pagyayabang ng binata. Bumagay rito ang itim na helmet at rider jacket na itim. Ito pa ang nagsuot sa kanya ng puting helmet at inayos ang gabaywang niyang buhok. Nakadress siyang maroon kaya prenteng umupo lamang siya sa bandang likuran ni Brian. Kamusta ang trabaho mo? Tanong nito. Okay naman, mabait ang CEO. Tahimik lang at hindi demanding. Mabait talaga yun. Ha? Kilala mo ba ang CEO ng La Parcia? Nagtatakang tanong niya. Hindi. May nagsabi lang sa akin kanina na nakakwentuhan ko habang naghihintay ako sa'yo. Sabi niya mabait daw ang CEO niyo, kaya mas marami nang nagtatagal na empleyado. Pinausad na ni Bryant ang motorsiklo pero mabagal ang takbo. Traffic din kasi. Nagkukwentuhan sila habang banayad na binabagtas ang kalsada.
Sabi ng ibang empleyado na matay yung dating CEO, yung asawa ng anak ng may-ari. May anak pala silang lalaki pero hindi pa ata handang mag-manage ng kumpanya. Yun daw ang presidente ng kumpanya. Si Mr. Librada naman, yung founder ng La Prasia, ay hindi na makapagtrabaho kasi na-stroke last year. Ang chairman naman ay yung anak na babae, si Ma'am Miriam. Sa palagay ko, mas magiging maganda ang management ng La Prasia kapag ang apo na ng may-ari na mamahala. Paano mo naman nasabi? Curious na tanong ni Micah. Sabi ng katrabaho ko, playboy yung apo at hindi nga raw naglalagi sa bahay. Humagigik si Brian. Bata pa siguro ang apo kaya ganun. Nagbabago naman ang tao. Alam mo ba, ang ibang katrabaho ko nagtataka kung bakit ang bilis ko natanggap sa posisyon ng secretary. Palagi raw kasing bakante ang posisyon na yun kasi ayaw ng CEO ng secretary. Kahit yung executive assistant nagtataka. Tinanong nga niya ako kung sino nagpasok sa akin sa La Prasia. Kasi sabi niya, ang gawain ng sekretary, siya na rin ang gumagawa, kaya hindi na sila basta nag-hire ng sekretary. Nag-hire lang naman daw sila bilang paghahanda para sa pag-upo ng bagong presidente. Yung apo ni Don Wilfredo. I see. Magiging sekretarya ka pala ng presidente. Baka bigla kang ma-inlove sa presidente Hindi no. Baka nga bigla ako mag-resign. Hindi kita ipagpapalit kahit na ganang pakayaman at kagwapang presidenteng yun. Paano kung alokin ka niya ng 1 bilyon para pakasalan siya? Iiwan mo ba ako? Natawa si Micah. Excuse me, hindi ako nabibili ng pera, no? At saka malabong magkagusto sa akin ng ganong kayamang lalaki. Tapos playboy pa. Siguradong wala ako sa kalingkingan ng mga babaeng dinidate nun. Pero hindi malayong magustuhan ka niya, Micah. Hindi naman lahat ng mayaman ay hindi nakakagusto sa simpleng babae. Minsan nga, mas gusto nila ng simple. Kasi alam nila na madaling mahalin. Depende rin. May maniligaw ako ng mayaman, anak ng congressman. Akala ko seryoso na siya. Yun pala, hindi lang ako nililigawan. Nagtitake advantage siya sa mahihirap na katulad ko. Akala kasi niya, papatol ako sa kanya dahil mayaman siya. Nagkakamali siya. So, ayaw mo sa mayamang lalaki? Paano kung malaman mo na isa pala akong mayaman? Lalayuan mo ba ako? Natawa si Micah. Parang fairy tale lang Depende siguro sa sitwasyon. Kung hindi naman matapobre ang pamilya mo at gusto rin ako, syempre tatanggapin pa rin kita. Biglang nanahimik si Brian. Pagdating ng bahay ay tumulong pa si Micah sa pagtitinda ng tinapay. Dumagsa na kasi ang mamimili, lalo't bagong luto ang tinapay nila. 1 linggo pa ang lumipas. Araw-araw, hinahatid sundo ni Brian sa trabaho si Micah. Pero nagmamasid din siya. Biyernes ng umaga nang ihatid niya ang kasintahan ay natsyempohan niya ang kanyang tiyo, ang CEO ng La Prasia. Tito Arvin, tawag niya sa Ginoo. Papasok na sana ito ng gusali pero bumalik nang mapansin siya. Kumubli siya sa likod ng malaking poste. Brian, anong ginagawa mo rito? Tanong ng Ginoo. Sinuyod pa siya ng tingin. Denim pants lang ang suot niya at hapit na itim na t-shirt. Hinatid ko lang si Micah. Anya. Hanggang kailan ka ba magtatago? Nagagalit ng lolo mo dahil lagpas ka na sa palugid na 1 buwan. Sabi mo mag-e-explore ka lang at magsasanay mag-manage ng cafe ng pinsan mo. Pero anong petsa na? Pinaliwanag ko na sa inyo ang nangyari dito. I met Micah and I love working with their small bakery. Marami akong natutuhan sa kanila at magagamit ko rin yun sa business. That's not an excuse, Brian. You promised your grandfather to replace your father right away. Ako ang kinukulit ng lolo at mami mo. Nagdududa na sila. At ang alam ko ay pinasusundan ka ng mami mo sa bodyguards. Leave Micah's family now. Baka pati sila pag-inita ng mami mo. Uminit na ang bumbunan niya. I can't do that, Uncle. I love Micah and I will marry her. Matatag niyang wika. Naihilamos ng Ginoo ang palad nito sa muka. Hindi kita uusigin tungkol dyan sa nararamdaman mo, Brian. Pero paaasahin mo lang si Micah. Sa tingin mo ba, matatanggap siya ng mami mo at lolo? Your mother wants you to marry a woman from a wealthy family who runs a business too. I know, but I don't care. Hindi pa ako sumaya ng ganito sa buong buhay ko, Uncle. At hindi ako papayag na magiging hadlang ang pamilya ko sa kaligayahan ko. Kailan lang ba sila nagkaroon ng pakialam sa akin? Nung namatay lang si Daddy at wala na silang choice,
kundi pilitin akong mamahalan ng kumpanya. Naintindihan kita. Pero kahit anong gawin mo, ikaw pa rin ang nag-iisang ancestor ng La Barcia. I'm on your side, iho. Pero kilala ko si Miriam at lolo mo. May magagawa ba sila kung ayaw kong tanggapin ang mana? Brian, ang mabuti pa, umuwi ka na at kausapin mo ang mami mo bago pa kayo magkagulo. Kung talagang mahal mo si Micah, ipakilala mo siya sa pamilya mo. Hindi yang tinatago mo siya. Hindi ko tinatago si Micah, Uncle. I'm just preparing myself to face the reality with her. Kaya nga sinabi ko sa inyo na tanggapin niyo si Micah bilang sekretary. Ako nang bahala magpaliwanag sa kanya balang araw. Umalon ang dibdib ng Ginoo. Fine. Mukhang hindi mo na kailangan ng payo ko. Hindi ko akalaing bigla ka magmamature ng ganyan. And I love it. Ngumiti rin ang Ginoo. Napangiti rin siya at natapik sa kanang balikat ang Ginoo. Kayo na po muna ang bahala kay Micah. Huwag niyong hahayaang apihin siya ng iba. Anya. Oo naman. Sobrang bait at friendly ni Micah. I like your taste, iho. Huwag kayo, maldita rin yun. Natawa ang Ginoo. Sige na, papasok na ako. Pag-isipan mo rin ang mga sinabi ko, okay? Tumango lang siya at tinanaw ang Ginoo na papasok ng gusali. Umalis din siya lula ng motorsiklo. Samantala, kabado si Micah sa unang sabak niya sa board meeting. Kasama siya ng CEO at nakilala na rin niya ang chairman ng La Barcia, si Miriam Lebrada. Sopistikada ang ginang, mataray ang hilat siya ng muka, maging ang pananalita nito. Pagkatapos ng meeting ay nasurpresa siya nang ipatawag siya ng ginang sa tanggapan nito. Good morning, ma'am. Magalang niyang bati sa ginang. Unay sinuyod siya nito ng tingin. Tuwid itong nakaupo sa harap ng lamesa. You're the new secretary, right? What's your name? Anito. I'm Micah Robles. Muli siya nitong sinuyod ng tingin. We hired the secretary for the new company's president, but he's not here yet. It's useless to hire you if my son won't work here. At habang wala pa siya, sa HR department ka muna magtrabaho. Kailan po ba darating ang presidente? I don't know. Pinauuwi ko na siya pero matigas ang ulo. Maghihintay pa ako ng 1 linggo. Kung hindi pa siya uuwi, pipwersahin ko na siya. Sige po, okay lang naman po sa akin kahit saan ako ma-assign. Good, you may go. Nakangiti siyang lumisan. Pero bigla ring nanlumo pagdating sa kanyang opisina. Pagsapit ng hapon ay umuwing mag-isa si Micah dahil busy umano si Brian. Maraming order ng cupcakes. Lumulan lamang siya ng jeep. Pagdating ng bahay ay napawi ang kanyang lungkot dahil sa sorpresa ni Brian. Gumawa ito ng cupcake bouquet. Anong meron? Bakit ka gumawa nito? Mangiyak-ngiyak niyang tanong dahil sa tuwa. Wala lang. Gusto lang kitang pasayahin. Anito. Yumakap siya sa binata at inunahan ito ng halik sa mga labi. Pagkawan ay kaagad siyang kumain ng cupcake. Bakit alam mong malungkot ako? Tanong niya. Kasi pansin ko sa chat mo sa akin, walang buhay. May nangyari ba sa trabaho mo? Kasi pinalipat ako sa HR department, ang susungit ng staff doon. Sinong nagpalipat sa'yo? Eksaheradong tanong ng binata. Si Ma'am Miriam. Kinausap niya ako kanina. Wala pa naman daw ang anak niya kaya hindi kailangan ng secretary. Naging uneasy na si Brian. Huwag kang mag-alala. Hindi ka basta maaapi kahit saan ka ma-assign. Hindi rin naman ako magpapaapi, no? Ayoko lang ng gulo. Nilapitan siya ng binata at muling niyakap. Hinagkan siya nito sa noo. Linggo ng umaga ay walang pasok sa trabaho si Micah kaya silang dalawa ni Brian ang namalengke. Kasama na ang pamamasyal nila at pagkain sa labas. Nagpagawa na ng sidecar ang tatay niya, kaya may service na sila mamalengke. Kain muna tayo ng fishball. Paanyaya ni Micah sa nobyo. Hinila niya ito palapit sa fishball vendor. Kikiam sa akin, mas masarap to. Ani Brian. Natutuwa siya dahil noong una ay ayaw ng binata kumain ng street foods. Pero nasanay rin ito at ito pa ang nagyayaya kong minsan. Pabalik na sila sa tricycle nang mag-chat ang nanay ni Micah. Pinauuwi na sila nito. Nag-aapura. Bakit daw? Tanong naman ni Brian. Binuhay na nito ang makina ng tricycle. May naghihintay raw sa'yo sa bahay. Anya.
Hindi na umimik si Brian at kaagad pinaharurot ang sasakyan. Pagdating ng bahay ay naabutan nila ang 3 itim na kotse na nakahilera sa tapat ng bahay. Sinalubong naman sila ni Roman at tumulong sa pagbababa ng mga pinamili nila. "Sinong mga bisita, Tay?" tanong ni Micah sa ama. "Pasok ka muna sa bahay, anak." Wika ng Ginoo. Hindi mapakali ang dalaga at sinundan si Brian na biglang sumugod sa naunang kotse at kinalampag ang bintana nito. May bumaba namang lalaking nakasuit. "Pasensya na, sir. Inutusan lang kami ng mami niyo na sunduin kayo," sabi ng lalaki. "Hindi ako sasama sa inyo." Mariing tanggi ng binata. Sumugod na rin si Micah kay Brian at kinapitan ito sa kanang braso. "Anong nangyayari, Brian?" Balisang tanong niya. Hindi nakaimik ang binata nang maglabasan mula sa 2 pang sasakyan ng 6 na lalaki. Malalaki ang katawan. Maya-maya ay biglang nilapitan ng mga ito si Brian at iginapos. "Bitiwan niyo ako!" Asik nito. "Brian!" Humabol si Micah at pilit hinahawakan sa kamay ang binata. Ngunit ang tatay niya mismo ang humila sa kanya. "Hayaan mo na siyang umalis, anak," ani Roman. "Hindi. Bakit nila hinuli si Brian?" Lumuluhan ang protesta niya, ngunit ginapos na siya sa bisig ng kanyang ama. "Micah, huwag kang mag-alala sa akin," ani Brian. Pumipiglas ito ngunit hindi ito makawala sa 6 na lalaki at sa pilitang naisakay sa kotse. Walang magawa ang dalaga kundi umiyak habang tinatanaw ang 3 sasakyan na paalis. Hindi na niya makita pa si Brian. "Tama na, Micah. Kahit habulin mo si Brian, malabong magkikita pa kayo," ani Roman. Iginiya na siya nito papasok ng bahay. Iyak pa rin siya ng iyak nang makaupo sa couch. Nilapitan ni rin siya ni Loretta at niyakap. "Ano po bang nangyayari, Nay?" Humihikbing tanong niya sa ina. "Niloko tayo ni Brian. Nagpapanggap lang siyang mahirap." Wika ng ginang. Manghang tumitig siya sa ina. Paanong nagpapanggap, Nay?" Lumapit na si Roman at nagpaliwanag. "Kanina, dumating yung mga lalaki. Mga tauhan pala ng pamilya ni Brian. Pinakausap sa akin ng lalaki ang mami ni Brian sa telepono. At natuklasan ko na anak pala si Brian ni Miriam Librada." Nawindang si Micah. "Pero Miranda po ang apelyido ni Brian." Giit niya. "Apelyido yun ng tatay niya. Si Miriam ay ang nag-iisang anak ni Don Wilfredo Librada. At si Brian pala ang nag-iisang tagapagmana ng La Parcia. Hindi ka ba nagtataka, anak? Ang bilis mong nakapasok sa La Parcia. Kasi malamang ay si Brian ang may pakanani yun." "Pero bakit narito si Brian? Paano niya tayo niloko? Maayos naman niya tayong pinakikisamahan. Wala naman siyang ginawang masama." Depensa niya. "Ano sa tingin mo ang ginawa niyang pagsisinungaling? Hindi ba masama yon, Micah? Pinaniwala niya tayo na simpleng tao lang siya. Alam na niya na may naging issue tayo sa pamilya na noon. Pero hindi niya sinabi. Oo, naging mabait sa atin si Brian. Pero anong motibo niya bakit nagpanggap siya?" Napaisip din ng dalaga kung ano ba talaga ang dahilan ni Brian. Kahit anong giit ng tatay niya na niloko sila ni Brian, hindi siya apektado dahil ramdam niya na hindi peke ang pagmamahal sa kanya ng binata. "Pero mahal ko po si Brian." Lumuluha pa ring giit niya. Umapila ang kanyang ina. "May magagawa ba yung pagmamahal mo kung ang pamilya mismo ni Brian ay hindi ka tanggap? Asahan mo na hindi ka tatanggapin ng pamilya ni Brian, anak. Yun pa, mga mata pobre. Mag-isip-isip ka nga, Micah." Tumayo siya at nanindigan. "Naniniwala ako na mahal ako ni Brian, Nay. Wala akong pakialam kung ayaw sa akin ng pamilya niya o kung ayaw niya sa kanya." "Tumigil ka, Micah." Singhal ng ginang. "Bakit ba kayo nagagalit? Labag ba sa batas na magmahalan ng hindi pareho ang antas ng buhay? Nagmahal din kayo. Bakit hindi niyo ako maintindihan?" Napatda si Loretta at namayani ang awa sa anak. Si Roman naman ay umalo sa kanya. "Tahan na, anak. Hindi ka namin pinagbabawalang magmahal. Pero kung masasaktan ka lang, hindi naman kami papayag ng nanay mo. Naniniwala rin ako na mahal ka ni Brian. Pero kung siya mismo ay hindi ka kayang ipaglaban, wala tayong magagawa." Wika ng Ginoo. Lalo siyang nanlumo sa sinabing ito at hustong yumakap na lamang sa Ginoo. Humagulgol siya sa bisig nito.
Sa kabilang panig naman ay halos masaktan na ni Bryant lahat ng bodyguards niya. Nagwawala siya mula sa kotse hanggang sa makarating sa mansyon nila sa Quezon City. Lalo siyang nagwala nang makaharap na ang mommy niya at lolo niya sa lobby. "Stop fooling around, Bryant. Wala ka nang ginawang matino," bungad ni Miriam sa kanya. Nanggagalaiting hinarap niya ang ina. At sa palagay niyo ba may ginawa kayong matino sa akin, ma'am? Buwelta niya. Sinugod siya ng ginang at takmang sasampalin, ngunit sumigaw ang lolo niya. Hindi makapagsalita ang Ginoo at puro aksyon lang. "Dinidisiplina kita para matuto kang maging responsable, Brian," ani Miriam. Hindi niyo ako kailangang disiplinahin dahil simula bata ako, puro katulong at bodyguards ang kasama ko. Nasaan ba kayo habang lumalaki ako? Pinadala niyo ako sa France at hinayaang mamuhay kasama ng mga binayaran yung babysitter. You allowed other people to raise me. And what do you expect? Pasalamatan pa rin kayo dahil kahit inuuna niyo ang sarili niyo, kinilala ko pa rin kayong ina. Akala niyo ba hindi ko alam kung bakit namatay si Daddy? Dahil sa stress, depression matapos matuklas ang may karelasyon kayong iba. Natigalgal ang ginang at nanginig ang kamay na sana'y isasampal sa kanya. Naitakip na lamang nito sa bibig ang kamay. "I didn't betray your dad, Brian." Depensa nito sa garalgal na tinig. Hindi ba? Sino yung lalaki na nakita ko sa opisina mo nakahalikan mo? Dad told me everything. Nagsumbong ako sa kanya pero matagal na pala niyang alam. "I was drunk that night during the anniversary party of La Parcia. At yung lalaki, ex-boyfriend ko yon. Nag-invest siya sa company pero ginugulo niya ako. Pilit ko siyang iniwasan dahil ayokong malaman ng daddy mo. Nagpaliwanag ako sa daddy mo pero ayaw niyang maniwala." "Okay, wala na tayong magagawa riyan. Now tell me, why did you force me to leave Micah's family?" Usig niya sa ina. "Dahil nawili ka na roon at nakalimutan mo ng responsibilidad mo sa kumpanya. Wala akong masamang intensyon, anak. Gusto kong bumawi sa iyo sa lahat ng pagkukulang ko bilang ina mo. At gusto kong mag-focus ka sa kumpanya kasi para sa iyo naman lahat ng yun. Kaya nga hindi ko inasam na ibigay sa akin ng lolo mo ang rights ng company dahil nariyan ka. Ang gusto ko lang naman ay matuto kang yakapin ang responsibilidad mo. Para rin to sa future ng magiging pamilya mo." "Mom, the company was useless for me without Micah. At alam niyo ba kung anong natuklasan ko nung tumira ako sa pamilya niya? Nalaman ko kung gaano kayo kasalbahe noon sa mga mahihirap na kagaya nila. And I felt guilty. Ina ko kayo eh. Masakit din sa akin na marinig na masama kayong tao. Galit sa inyo yung pamilya ni Micah. At ngayong alam na nila ang totoo. Sa tingin niyo ba'y pagkakatiwala pa nila sa akin si Micah?" "Bryant, kailan mo lang nakilala ang Micah na yon? Don't tell me you fall in love with her." "Yes, and you should be thankful to her. Tumino ang anak niyo. Micah taught me how to be humble and to be kind to everyone. Natuto akong maging mapagbigay at tumingin sa mas mababa sa akin. Mahal ko siya, higit pa sa yaman na meron tayo. At handa akong talikuran ang yaman na yun para sa kanya. Hindi niyo ako mapipigilan." Nataranta na ang ginang at humingi ng tulong sa lolo ni Brian. Lumapit na rin ang binata sa Ginoo. "Sorry, Grandpa. I don't want to disappoint you. But I have already decided. If you don't want to accept the woman I love, I will leave. Aalisin ko ang karapatan ko bilang ancestor niyo. Hindi ko kailangan ng yaman niyo. Kaya ko mabuhay ng simple kasama ang taong mahal ko." Sabi niya. Bigla naman siyang hinawakan ng Ginoo sa kanyang kamay. Tumitik ito sa mga mata niya at sumenyas na huwag siyang aalis. Dinuro naman ito si Miriam. "I'm just protecting my son from those abusive people, Dad." Depensa pa ng ginang. Hindi ito pinansin ng Ginoo. Nasanay na si Brian sa sign language ng lolo niya at madali na niya itong maintindihan. Nagpakuha pa ito ng papel at ballpen. Doon nagsulat ng sasabihin nito. Tuwang-tuwa siya nang sabihin ng Ginoo na malaya siyang mahalin kahit sinong babae, basta wag siyang aalis. "Thanks, Grandpa. I promise I will manage the La Parcia. Natitiyak ko sa inyo na malaking maitutulong ni Micah sa company natin. Matalino siya, mabait at marunong makipagkapwa-tao." Sabi niya. Tumango ang Ginoo. Pagkuwan ay binalingan naman niya ang ina na iyak ng iyak habang nakaluklok sa couch. "Pinakuha niyo na pala lahat ng gamit ko sa bahay ni na Micah. Hindi na ako babalik doon, pero iuwi ko siya rito sa bahay. Pakakasalan ko siya.
Matapang niyang wika sa ina. Lahat naman ng gusto mo nakukuha mo kahit ayaw ko. Hindi ako against kay Micah. Naisip ko lang na baka hindi papayag ang parents niya na matuloy ang relasyon niyo matapos matuklasan kung kanino kang anak. Ani Miriam. Malawak ang pangunawa ng parents niya. Naniniwala ako na maiintindihan nila ako. Hindi naman ako papayag na itaboy nila ako. Mahal ako ni Micah at titiyakin ko na walang magbabago. I will do everything para matanggap ako ng mga magulang niya. Maya-maya ay humagulgol na ang ginang. Tumayo ito at yumakap sa kanya. I'm sorry, anak. Hindi ko na alam kung paano bumawi sa'yo. Simula nung nawala ang daddy mo, hindi na ako nilubayan ng anxiety ko. Maybe that's because of guilt. Wala naman akong ibang gusto kundi ang hayaan niyo akong maging masaya. Please, ibalato niyo na sa akin na maging masaya sa taong mahal ko, Mom. And I want you to accept her. Paano naman kasi? Kung saan-saan ka pumupunta at iba't ibang babae ang dinidate mo. Nag-alala lang ako na baka maging irresponsable kang lalaki, anak. Gusto ko lang naman gumaya ka sa daddy mo na focus sa buhay at sa negosyo. Imposible yung iniisip niyo tungkol sa akin. Naghahanap lang ako ng babae magpapaibig sa akin. Nang nakilala ko si Micah, na-realize ko na hindi naman pala ako babaero. Kailangan ko lang maramdaman yung love. Hindi ba kayo natutuwa, Ma'am? Lolo? Tinanggap niya ako kahit hindi niya alam na isa ako sa pinakamayaman sa Pilipinas. Minahal niya ako kahit nakakala niya wala akong may offer sa kanya na marangyang buhay. I'm glad to hear that. Pero sana'y mapapayag mo ang parents ni Micah na pakasalan mo ang anak nila. Gusto ko ring humingi ng sorry sa mag-asawang yun. Marami silang pamilya na naagrabyado namin noon. But maybe Micah's parents will be the start to redeem myself from guilt. Tipid siyang ngumiti at muling niyakap ang ina. Thanks, Mom. 3 araw ang lumipas. Naghihintay pa rin si Micah na bumalik si Brian, ngunit wala pa rin ito. Ni hindi ito tumatawag o mag-chat man lang. Pero kahit masama na ang loob, ay hindi pa rin siya sumuko. Nagpa siya siyang papasok na sa trabaho. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok sa La Parcia. Sermon ang inabot niya sa HR department dahil hindi siya pumasok ng ilang araw. Pasensya na po, ma'am. May nangyari kasi sa bahay. Paliwanag niya. Wala akong pakialam kung ano man ang problema mo sa pamilya. Umasa kami na papasok ka kaya pina-assign namin sa main office ang 2 staff. Natambakan tuloy kami ng trabaho. Palatak ni Gretchen, ang manager nila. Sorry po. Walang magagawa yung sorry mo. Sumama ka sa akin. Doon ka sa stockroom at mag-ayos ng old files. Dalhin mo to. Sumunod naman siya sa babae habang buhat ang gabundok sa dami na papeles. Halos hindi na niya makita ang daan kaya pag-ewang-gewang siyang maglakad. Kung kailan malapit na sila sa elevator ay saka naman siya bumangga sa isang lalaki. Humilag po sa sahig ang dala niyang papeles. Ano ba yan? Nagkalat ka pa rito. Singhal ng lalaking nakasuit. Sorry po. Isa-isa niyang pinulot ang nagkalat na papel. Pinanood lang siya ng mga taong nag-aabang sa elevator. Ginatungan pa nga ni Gretchen ang sermon sa kanya. Maya-maya ay biglang tumahimik. Gumilid lahat ng taong nakapalibot sa kanya. Nagtataka ang dalaga pero hindi tumigil sa ginagawa. Natigilan siya nang may kamay na pumigil sa kanang braso niya. Bakit niyo pinahihirapan ng prinsesa ko? Tanong ng lalaking pumigil sa kanya. Gilalas na napatitig si Micah sa lalaking kaharap. Otomatikong sumikdo ang kanyang puso nang makita si Brian. Nakasuot ito ng abuhing tuxedo. Mr. President, welcome back po. Panabay na bati ng mga empleyado dito. Hindi nakakibo si Micah kahit nang akayin siya ni Brian patayo at inalis ang papeles sa kanyang kamay. Marahan pa nitong hinaplos ang kanyang pisngi. Sabi ko sa'yo, huwag kang papapay, di ba? Anito. Sa halip na magsalita ay naunahan ng emosyon ang dalaga at napaluha. Yumakap na lamang siya kay Brian. Hindi ka na bumalik sa bakery. Nakakainis ka. Humiikbing wika niya. Sorry, may inasikaso lang ako. Inayos ko ang problema sa pamilya ko. Tumitig siya sa mga mata ni Brian. Bakit mo ginawa yun? Nagsinungaling ka sa akin. Sa amin. Let's talk in my office. Inakbayan siya ni Brian at hinarap ang mga taong nawiwindang. Anong tinatayo-tayo nyo? Pulutin nyo mga kalat.
Hindi yan trabaho ng future wife ko. Sabi nito sa mga empleyado. Yes, sir. Sagot naman ng lahat. Tumalima rin ang mga ito. Pagkawan ay lumulan na sila sa elevator. Pagdating sa opisina ni Bryant ay muling napaluha si Micah. Tama na ang iyak, Micah. Ngayon ka pa talaga naging iyakin, ha? Sita ni Bryant. Lumukulok siya sa couch at napasimangot. Ilang araw na ako umiiyak kakahintay sa'yo. Hindi ka man lang nagparamdam. Okay, let me explain. Dinala kasi namin sa hospital si Lolo ng isang araw, kaya naging busy ako. Nasa US din ang CEO para sa business trip at obligadong mag-report ako sa opisina. Nung isang araw nasa main office ako. Ang gusto kong ipaliwanag mo ay bakit nagpanggap kang mahirap. Ikaw ang may pakana kaya mabilis ako nakapasok dito, no? About your job application. Yes, ako ang may pakana. Kinausap ko ang CEO na tito ko at sinabing tanggapin ka niya. Tungkol naman sa pagpapanggap na mahirap, wala yun sa plano ko. Bigla ko lang naisip yun nung nakita kita sa bus. Sinundan kasi kita noon at nalaman ko na may bakery kayo. Kaya naisip ko mag-apply. Ano? Sinadya mo talaga yun? Nagsinungaling ka pa? Marahas siyang tumayo. Ngumiti pa ang binata. Sorry na. Hindi kasi ako mapakali nung nahalikan kita sa bus. Para akong nagayuma at hindi ka na maalis sa isip ko. Sobrang saya ko nung tinanggap ako ng parents mo. Akala ko nung una, simpleng paghanga lang nararamdaman ko sa'yo. Pero lalong lumalim. Hindi na ako nakapagpigil na mahalin ka. Please forgive me, love. I promise na babawi ako. Nagawa ko lang namang magpanggap dahil mahal kita. At gusto kong malaman mo na naging masaya ako sa simpleng buhay na naranasan ko kasama kayo ng pamilya mo. Wala yung halong pagpapanggap at lalong hindi pagpapanggap ang pagmamahal ko sa'yo. Mabilis ding naglaho ang inis ng dalaga. Ang kulit mo rin eh. Ang yaman mo sumakay ka sa pampasaherong bus na ordinary pa. Sinubukan ko lang kung kaya ko. Papunta dapat ako sa pinsan ko at magtatrabaho sa cafe niya. Nakita kita kaya hindi ako natuloy at nawili na sa inyo. Ganon kita kagusto at kamahal. Sinugod niya ang binata at nakurot ito sa kanang braso. Aliw na aliw rin siya sa kwento nito. Baliw ka talaga. Anya. Tumawa lang ito at bigla siyang niyakap. Oo na, baliw na ako. Baliw na baliw sa'yo. Lahat ba ng mga sinabi mo nung nag-apply ka sa amin kasinungalingan din ba? Yung educational background lang. Totoong nag-aral ako ng baking and pastry, pero sa France. Doon kasi ako naglalagi noon. Namangha ang dalaga. Kaya pala ang galing mong mag-bake. Nag-interest lang ako mag-bake dahil negosyo namin ang paggawa ng tinapay. Sa France rin pinanganak ang lolo ko kaya nahilig sa tinapay. Ano pala ang ibang kursong tinapos mo? Political science. Nag-aral din ako ng business-related course pero hindi ko tinapos. Nakakaloka ka talaga, Brian. Pero salamat kasi hindi mo ako pinaglaruan. Hindi ka laruan, Micah. Ikaw ang first love ko, kaya titiyakin ko na walang hahadlang sa pagmamahala natin. Paano ang pamilya mo? Huwag mo silang intindihin. Okay na kami. Tanggap ka rin nila. Ang tanong, tanggap pa ba ako ng parents mo? Yuma po siya sa baywang ng binata. Kilala mo naman ang parents ko. Pagdating sa akin, handa silang ibigay ang lahat. Siyempre, pinaglaban kita. Talaga? Oo, nag-aabang nga rin sila kung kailan ka babalik. Ikaw lang naman ang hindi na nagbalik eh. Kung hindi pa ako pumasok ko yun, hindi tayo magkikita. Pero nagpaliwanag ka na kaya you're forgiven. Lumapad pa ang ngiti ng binata at sandaling pinaghinang ang kanilang mga labi. Maya-maya ay bigla itong lumuhod sa harapan niya at may dinukot sa bulsa ng pants. Wala na pala tayong problema. Baka pwede na tayong magpakasal, Micah. Ani Brian. Binuksan ito ang hawak na maliit na kaheta na naglalaman ng magarang singsing. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang mapagtanto ang ibig sabihin ni Brian. Brian, seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang tanong niya. Oo naman. Please say yes, my love. Will you marry me? Ginupo na ng hindi mawaring galak ang puso ng dalaga at napaluha. Yes, I will marry you. Mabilis niyang sagot. Kaagad dumayo si Brian at isinuot ang singsing sa kanyang palasingsingan.
Thank you, Micah. Sobrang saya ko. Anito. Ako rin. Salamat. Mahal na mahal kita, Brian. I love you more, Micah. Ikaw lang ang bubuo sa akin. Napangiti siya. Pagkawan ay muling naglapat ang kanilang mga labi at nagsalo sa marugdob na halik. Pagkatapos din ng proposal ni Brian kay Micah, ay namanhikan ang binata sa pamilya ng dalaga. Nagkasundo rin ang kanilang mga pamilya at kinalimutan na ang nakaraan alang-alang sa dalawang pusong nagmamahalan. Gaya ng pangako ni Brian sa ina at lolo nito, patuloy nitong pinamamahalaan ng kumpanya katuwang ang nobya. At mula nang malaman ng mga empleyado ng La Parcia na may kaugnayan kay Brian si Micah, ay nangilag na ang mga ito sa dalaga at biglang bumait yung dating matataray sa kanya. Hindi na nakapaghintay si Brian at minadali ang kanilang kasal ng kasintahan na ginanap sa Baguio City, sa lugar kung saan pangarap ni Micah na maikasal. At 2 buwan lamang pagkatapos ng kasal, ay nagbunga rin ang kanilang pagmamahalan. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.